Malalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasigana. Nagulat nang ito ay marating ko, para bang ako'y Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome sa programang maganda yan.
welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at siyempre, maulan na maulan pa rin ng ating araw ngayon. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po inyong lingkod na sila Arnie Delva Barreiro na bumabati po sa inyo na isang maulan at malamig na hapon po at magandang buhay po sa lahat ng viewers at listeners, readers ng Serbisyo Balita News Online at Serbisyo Balita Live Online. Yan, at mag-update lang tayo, ha? Para po sa inyong mga hinaing, komento at panawagan, maaari po kayo mag-text sa 0929-600-3001 at syempre sa Globe sa 0935-868-9375. At patuloy lang po tayo mag-like sa aming page sa Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Yan. Medyo binaha ang ating PA at hindi nakarating. Yan, tuloy. Medyo... Anyway, at sa ating mga viewers at listeners dyan, sa buong Pilipinas, ayan, sinasama ko na yan, buong Pilipinas, at magdala kayo ng payong ninyo. At mukhang hanggang patuloy itong pag-ulan na to, dala ng hatak na habagat. At syempre, nagbabala ang pag-asa, ha? Sa inaasahan na mananatili si Bagyong Falcon. Ayan, syempre, pagkatapos ni Egay, Bagyong Falcon, Falcon pala. Kasi alam ko, isa sa mga supporters ni Egay. Si Kapitan Falcon, di ba? Ayan, naalala ko tuloy. May connect. Ayan. Inaasahan na manatili si Falcon sa Philippine Area of Responsibility. Siyempre, ngayong araw hanggang Biyernes sa umaga. Pero siyempre, pinaigting ng bagyong habagat at aasahan yan sa ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Bicol Region at Western Visayas. Yan po. Yeah. At mabuti na lang siyempre, doon sa lungsod ng Parañaque, sila yata yung pinakamaaga nag-announce sa bukas ay suspended ang classes, private and public. Kasi talagang ganyan, kailangan maging maagap tayo. At saka yung sa mga nakatalaga sa risk reduction, yung mga tanggapan ng Disaster Risk Reduction Management Office ng bawat lungsod at munisipyo, pati na rin mga probinsya, ay talagang minomonitor yung yung habagat na hinahatak nito ni Bagyong Falcon. Kaya maaga pa lang ay nakakapag-anunsyo na sila. Siyempre, iba na yung nag-iingat kaysa yung kung kailan nandiyan na yung baha, saka tayo magsususpindi ng klase. Siyempre, ito update lang dito sa sa lalawigan ng Laguna. May update sa atin ng Action Center ng Laguna ni Sir Romel Palacol. Kaninang alas 5 umaga, may gumuhong river control sa Barangay Estrella sa lungsod ng San Pedro yan. Bali, 12 pamilya, mga 30 katao ang nasa evacuated center ng Laguna Action Center. Evacuation centers. Oo. Siyempre, hindi rin pihado pababayaan yan ni Mayor Baby Katakis, di ba? Hopefully, mamaya. Sana makapanayam natin na kahit si Mayor Baby Katakis o kaya yung si anak. Sir Aaron Katakis. Hopefully, makapanayam po natin mamaya. Yeah. At siyempre, pagdating naman sa yung panahon natin, mukhang hindi yata magiging masaya ang weekend dahil hindi makakapamasyal dahil sa ay meron tayong mararanasan mga tag-ulan. Yan, pagpatak ng ulan. At sana naman hanggang patak lang ng ulan, wala na tayong maranasan pang pagtaas ng mga tubig mula sa mga daluyan tubig dyan sa Yan. At meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng ating himpilan. At meron tayong tatanggaping pag-uulat dyan sa Maynila, sa NCR, sa kasama nating si Edward Flores. Edward, magandang hapon. Ikalawang most wanted ng Pasay City with Kapong Special Terrorist arestado dahil sa 500 piso. Nakilalang suspect na si Isaias Benvenuto, 38
Pasay City OIC Senior Superintendent Joey Victoria, pumasok sa tinitira ng biktima si Richie Sorrizo, 46 anyos, ng 12th Street, Barangay 183, Pasay City. Ang suspect at inalok ang biktima ng halik sa halagang 500 piso alas 8 ng umaga. Nagalit ang biktima, agad na sinumbong sa barangay na agad namang inaresto at ikinulong sa Pasay City Police Detention Cell upang sampahan ng kasong unjust vexation. Samantala, dahil sa bagyong Palcon, baha sa Metro Manila, lagpas tao, lumubog ang ilang lugar sa Kamaynilaan at kalapit Kalalaligan kahapon. Lumagpas na sa tulay ng Araneta, Quezon Avenue, kung saan hindi madaanan ng mga sasakyan. Lagpas tao naman ang baha sa Barangay Rojas, Quezon City. Hindi rin madaanan ng Dimasalang at Espanya sa Maynila. Habang lagpas tuhod din ang tubig sa Boni Avenue, Mandaluyong City. Nagbabara pa ang pag-asa ng malakas na ulan hanggang linggo. Mula rito sa Quezon City, ito si Edward Flores. Siniservisyo sa bayan, dito lang sa Servisyo Manila. Live online. May grabe ha. Lagpas tao yung baha dyan sa Manila ha. At malimit naman yan, naalala ko yan tuloy sa saan ba yan? May Lagos Nilad ba yun? May underpass. Ay talaga namang Talagang laging binabaha. talagang bumabaha. Tsaka dyan sa UST, di ba? Sa Espanya. Espanya. Yan. At pagka lumampas na hanggang umabot na dun sa may pinakailalim ng tulay ang tubig, malamang talagang lampas tao yun. At syempre, nauna nang lumubog dyan sa may Camarines Sur, Albay. Yan. At syempre, sa Olongapo City, nauna nang lumubog yan. Pero sana naman humupa kaagad ang Nilubog ng baha. ang mga nilubog dyan. At para at least magtuloy-tuloy na ulit ang normal na biyahe dyan sa mga lugar na yan. Naalala ko tuloy nung isang taon yata yun, o nung last 2 years nang dumayo ang habagat sa atin kung saan nilubog lahat halos ng mga baybay lungsod at baybay lawa na mga barangay dyan sa paligid ng Laguna Lake. Inaabot ng 3 buwan bago humupa ang tubig baha. Pero buti naman dito sa Laguna at sa Batangas, monitor tayo kanina. Medyo okay lang yung mga pag-ulan-ulan lang, di ba? Medyo slight lang. Pero siyempre, yung slight na yan, kapag nagkaipon-ipon yan, talaga namang baha talaga. Pero kahit slight lang, alam natin na handang-handa ang mga taga-Laguna. At syempre, si Mayor Halili handang-handa rin, di ba? Mamaya, makapanayam natin. Mamaya, mapapanood nila yung naging panayam natin sa butihing mayor ng lungsod ng Tanawan. At syempre, let's give credit sa mga sa DPWH dahil sa mabilis na aksyon nila sa pagdedeklag ng mga drainage system dito sa lalo sa kahabaan ng National Highway dito sa may Santa Rosa, kung saan nung makaraang 2 linggo yata nung umulan talaga nagbaha doon sa kahabaan ng highway. Pero after nung ay mabilis na pinaaksyonan ni Engineer Joel Limpenko ng ang pagdideklag doon sa nasabing mga main waterways. Kaya ngayon nung umulan mabuti naman walang nakitang pagbaha sa nasabing lugar. So meron ulit tayong tatanggaping ulat dyan sa labas ng ating himpilan. At meron tayong tatanggaping ulat mula dyan sa lalawigan ng Cavite sa ating kasamang Lady Exposed na si Ate Beth Sarinas. Magandang hapon, Ate Beth. Okay, magandang hapon. Kasamang Adi. Well, July 8, 2015. Okay, bigla naman po natin ngayon ang mga may hilit at sumasabog na issue base na rin po sa mga nangyayaring kaganapan na talaga namang kagulat-gulat at
naman natin inaasahan ay nagaganap. Tulad nitong 2 lalaking naresto sa droga ng PEDSO. Kaugnay ng Oplan Lambat Tibat, armado ng search warrant sa pakikipag-koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, ng 4A Calabarzon. Tinalakay na magkasalib na pwersa ng Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group sa pamumuno ng Police Superintendent Romel Lacunsay Javier, Pepe ng PEDSOT, Cavite PPO at Tandas Faringas City Police Station upang iserve ang search warrant 591 for 15 days. Inisyuhan at nilagdaan ni Honorable Executive Judge Agripino G. Morga, RTC Branch 32, San Pablo City, Laguna, labang sa isang Louis Ber Aranquez Sarimos, aka Louis, 35 taong gulang. May asawa siya at jobless, residente ng Barangay Paliparan 3, Sitio Ocdas, Marinas City, Cavite. Bandang alas 8:25 ng umaga, noong Hulyo 1, inuli ang nasabing suspect sa ipinadalang ulat kay Cavite Police Provincial Director Police Senior Superintendent Jonel Estomo. Nakumpiska sa tahanan ni Sarimos ang isang piraso ng Hill transparent plastic sachet na may laman sa loob na 2 piraso ng transparent plastic ng isinalang shabu na tinatayang dumitimbang ng humigit kumulang sa 50 gramo at may street value na 50,000 pesos at mga drug paraphernalia. Si Louis Bersarimos ay ikatatlo sa talaan ng top 10 drug personalities sa provincial level. Naging saksi sa ginawang operasyon sina Micaela Puntapay, Kagawad Prudencio Mascardo, nagdinig kinatawan naman ng 3 kasama nating mga mamamahayag na sina Cristina Timbang, Margie Bautista at Ray Morales dito sa lokal. Ayon kay PO2 Mike Anthony Lelis, 5, dito may hawak ng kaso ang naaresto suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa PNP Crime Laboratory para sa drug examination at sinampahan ng kasong paglabag sa Section 11 at Section 14, Article 2 ng RA 9165. At bukod dito, kasamang RJ, ay meron pa rin po tayong balita para sa karagdagan pa rin po namang balita na kailanman kailan lamang ay inireklamo itong Academy Plastic Model Toy Company Incorporation sa EPSA, Rosario, Cavite, kung saan ay dapat nang paimbestigahan dahil sa tikomang mga bibig ng maraming empleyado dito at sa takot na huwag lamang sila mawala ng trabaho ay kanilang kinikim-kim na lang ang mga nakikita nilang hindi maganda. Kung kaya ang mga ito ay takot mawala ng trabaho kung kaya sila'y tumatahimik na lamang. Ito ang kasalukuyan nararamdaman ng mga manggagawa sa isang Korean company nagmamanufacture ng radio-controlled racing cars, trucks, trailers, and tanks. Gumagawa din ng kumpanya ng battery and solar power educational models, sailboat models, acrylic and enamel model paint, airsoft gun, plastic model kits, and various modeling tools and supplies. Ang kumpanyang ito ay nag-develop at nagsusupply ng mahigit sa 500 klase ng produkto sa mahigit na 60 bansa worldwide. Nabigyan na din at nagtamo ng several model Best Jars Award ang kumpanyang ito dahil sa kanilang high-quality product. Sa madaling salita, masasabi natin na matatag ang kumpanyang ito na nakabase sa EPSA Rosario sa lalawigan ng Cavite. Kung kumikita ng maganda ang isang kumpanya, dapat alagaan nila ang mga manggagawang Pilipino na nagpapagod at nagpapakahirap. Ngunit
yata ang nakikinabang sa patuloy na pag-asenso habang isang manggagawa na tagaktak na ang pawis sa pagpapagal ay patuloy na kahit tuka ang sitwasyon habang natatapakan ang kanilang karapatang pantao. Totoo nga ba ang Academic Plastic Model Toy Company Incorporated ay kasalukuyan nagsasuffer ang mga manggagawa sa mababang pasahod? Walang pinagsasalit na safety equipment sa oras ng trabaho, kaya pati nag-i-spray ng chemical ay walang gas mask. Hindi rin si umano malinaw ang computation ng 13-month pay. Pareho si umano ang pasahod sa mga contractual at regular employees. Pati sa matagal na nagtatrabaho na may mataas na posisyon, walang maayos na ventilation ang kapaligiran sa loob ng planta. Walang maayos na lokasyon para sa spray area at ang mga poisonous chemicals, walang medical assistance, walang umanong operation pay, hindi lulugang ang monthly contribution para sa PhilHealth at SS ng mga kontra. Ang focus room at parang siga na palagi nakasigaw ang mga Koreano sa mga kababayan dito. Ito sa mga problema na mga manggagawa sa naturang kumpanya. Takot ang mga manggagawa na mawala ng trabaho kaya tinitiis nila ang pahirap na sinasabi nila sa nasabing plastic company dahil sa mga nagkakaliobram mga dahilan ito. Hindi kayo dapat matakot kung tutuusin. Yan ang sinabi sa kanila ng sila aming nakapanayam. Dahil habang buhay kayo magiging alipin sa kuko ng mga mapagsamantalang kapitalista. Kapag hindi kayo nagsikilos upang magreklamo sa Department of Labor and Employment DOLE, malakas daw sa mga taga-munisipyo ang mga pamunuan ng kumpanyang ito. Yan ang tanong kung gaano ito katotoo kasamaang RJ. Hindi naman siguro baka hindi lamang alam ito ni Mayor Nonong Ricaprente. Ang nangyayari sa kumpanya nyo, nitong nasabing mga Koreano na to, na sadyang napakalulupit, ito ay nilapit na nila ang problema sa kinauukulan dyan sa EPSA, Rosario. Ngunit parang bingi ang mga ito sa mga hinaing ng mga kawawang kababayan natin. Kung walang nangyayari sa inyong hinaing, anya pa ng ating mga kasamahan na nag-interview sa nasabing kumpanya, malakas talaga ang Koreanong iyon at hindi basta matitinag sa kanilang kinalalagyan. Din ito, bibigyan daan para sa ating programa kasamang RJ. Kaya pinupwedyung natin si Mayor Nonong Ricaprente Jr., ang Mayor ng Rosario, Cavite. Baka po pwedeng paimbestigahan ang kumpanyang ito para sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa sa inyong nasasakupan. Kaya ito, ang sinasabi lang natin kasamaang RJ, ay nakakaawa ang ilan nating mga kasamang mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas dahil nawawalan sila ng pagkatao sa nasasabing usaping ito at main sa issue. Bukod dito, tatalakayin din natin kasamang RJ ang SIM card registration na ginagamit natin sa mga cellphone. Approve na sa Kamara. Aprobado na sa Kamara sa ikatlo at final na pagbasa ng House Bill HB 5231 o ang Subscriber Identity Module SIM Card Registration Act. Ayon kay Muntinlupa City Representative Rodolfo Biaton, dapat nakarehistro ang lahat ng bibilhin SIM card para makatulong na mabawasan ang insidente ng krimen dito sa ating bansa sa Pilipinas. Sinasabi sa HB 5231, kailangang magpakita ng valid identification card ang bibili ng bagong SIM card. Hindi ka paris noon na walang mga requirements ang hinihingi sa taong bibili nito. Kailangan mag-fill up din ng application form ang mga taong bibili na nakasulat ang control number ng telecom provider para mapagbilhan ang bibili. Sa panukalang batas, may kapangyarihan ang telecom company na i-deactive ang lahat ng unregistered preferred card sakaling ipatupad na ito. Yun lamang po kasamaang RJ at sa lugar namin dito sa Cavite, talagang sobrang maulan. Kaya tayo po ay magdala ng payong dahil
karamihan sa atin ay makakakuha ng sakit sa yung dumarating na ito na ating dinadanas. Hanggang sa susunod pa po nating mga balita, abangan ang mga mahalagang kaganapan dito lamang po sa Serbisyo Balita Live Online. Ito po si Lady Exposed na si Beth Carinas ay nag-uulat at sumaserbisyo para sa bayan sa Serbisyo Balita sa Cavite. Okay, maraming salamat Ate Beth at talagang Kompleto si Kados. kompletos at saka syempre Oo, syempre, yung mga issue dyan sa mga pabrika dyan sa Rosario, Cavite. Binabati ko nga pala yung kiliga ko dyan, si Mais. Si Mais Ramos. Yan, si Sis Mais Ramos. Aprobado ako doon. Agree ako doon sa SIM card registration na inaprobahan ng Kamara, di ba? Dapat naman talaga noon pa yan, inasikaso. eh syempre alam naman natin dito sa ating bansa kaya nga mga traders tayo dito kaya nga negosyo lang yan syempre. At pero nais kong mabigyan ng pansin yung sinabi ni Ate Beth tungkol dyan sa isang plastic company dyan sa may Rosario, Rosario, Cavite. Rosario, Cavite. Diyan sa Pesa yan. At kaya nga, kung nasabi nga ni Ate Beth na ito ay binigyan ng pansin ng ibang mga kabaro natin dyan at mukhang patuloy pa rin at medyo sinasabi, medyo matigas tong Koreanong investor na to. Aba, Ate Beth, binibigyan ka na namin ng full authority. Ikaw na makialam dyan. Ikaw na ang manghimasok dyan at mag-imbestiga. At ikaw nga, usigin na natin kung sinong dapat usigin dyan. Hindi naman pwede ang kumikita ang mga dayuhan na yan sa expense ng paghihirap naman ng ating mga kababayan. Abay, para tayong alipin sa sariling bayan yan. At the same time, nandyan naman yung kung tama nga yung sinabi ni Ate Beth, kung kumikita naman ng husto, maganda ang itong company na to, dapat lang na mabigyan ng sapat na aumento ang mga empleyado. Bigyan ng magandang benepisyo. At isa pa sa tinitingnan daw dito yung kakulangan sa kaayusan ng pasilidad, yung safety ng bawat pasilidad dyan sa kumpanyang yan. Kaya panawagan dyan sa DOL. Siyempre sa DOL din. Sa DOL at para tungkol sa mga empleyado. Pero pagdating sa facilities, kinakalampag na natin dyan yung bayan ng Rosario, dyan kay Mayor Rica Prente. Aba, anong ginagawa ng Business and Permits License Office ng siyempre yung din DOL, tinitingnan din nila dapat yan, ni-expect din nila yearly kung safe ba magtrabaho, di ba, sa pabrikang yan. Pero ang alam ko, primary na pinapakalaman lang ng DOL is the employment, yung employment status. Hindi, bukod sa employment, meron din silang inspection na ginagawa dapat. Alam naman natin sa DOL, aminin na natin, wag na tayong ipokrito. Daming lagayan dyan, daming palakasan, nakakapagdayuhan at multi-billion company. Mas pina-priority pa ang mga pera. dayuhan. Ang hirap sa inyo, ultimo para kayong mga makapili ng panahon ng hapon na binebenta nyo sarili nyo mga kababayan. Kulang na lang. Kaya nyo pa bang makatulog niyan sa sarili nyo? O talagang manhid na kayo at ang titigas ng mukha ninyo na kaya nyo sikmurain na kayo nananamasa sa pera na bigay sa inyo ng mga kumpanyang to, mga dayuhang to, habang ang mga kababayan nyo mismo nahihirapan. Pati yung mga pasilidad na makakapag-cause ng injury dyan sa ating mga kababayan. Kaya nyo talagang matulog ng mahimbing. Aba, sige nga, magkaharapan tayo. Kung wala kayong tinatanggap dyan, patunayan nyo. Issue nga dyan sa Cabuyao, di ba? Yung sa Tanduay. Yung sa Tanduay. Siyempre si Lucio Tan, wala din. Hanggang kailan nila ipinaglalaban yung mga ipinaglalaban nila, di ba? Si Lucio Tan naman hindi naman purong Pinoy yan. Ang haka na naman yan So, Kamag-anak siguro ni Edward Tan. Sino yun? Sino yun si Edward Tan Mamaya, magre-report. Pero mabait na Tan yun, Hindi, Flores naman siya Kaya medyo napangibabawa na ng dugong Maharlika. Ayan. Anyway, pero panawagan ulit dyan sa licensing ng Rosario, Cavite. Pakiayos lang. Baka yan ang hirap sa red tape. Yan ang hirap sa mga corrupt.
nakakatulog kayo ng mahimbing habang ang mga kababayan nyo ay naghihirap. Ang gagaling ninyo. Anyway, pag yan ay tinutukan ni Ate Beth Salinas, tingnan natin kung makatulog Abangan kayo. natin sa Saturday, no? Yan, sa Sabado. Kompleto, detalye yan sa Saturday po sa programa po ni Lady Expose, Beth Salinas. At alam natin na hindi tatantanan ni Ate Beth yan. At tingnan ngayon natin kung makakatulog tong mga taga-dole na to at saka taga-license. Ayan. At ayan, meron naman tayong tatanggaping ulat. Sa lalawigan ng Batangas. Mula sa lalawigan ng Batangas. At meron tayong tatanggaping pag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas sa kasama nating si Koy Laura. Koy, magandang hapon. Patay sa isang sunog ang 3 katao habang 6 naman ang nasugatan. Nanaganap sa Pilimon Street, Barangay Poblacion 2, Lian, Batangas. Napag-ahari ng isang Hernando Johnson alas 4 ng madaling araw, Hulyo 8, 2015, na ayon sa Bureau of Fire Protection sa pangunguna ni Director Ireneo Panitik, nagsimula ang nasabing sunog sa isang grocery sa unang palapag ng Triple J Marketing dahil sa pinaniniwalang electrical faulty wiring. At talo naman sa ikatlong palapag at mabaguhang ulong ng biktima na si Annalisa Johnson, 50 years old, ang kinamatay ito habang ito ay ginagamot sa isang ospital nang ito ay magpanik. Habang ang dalawang minor de edad na biktima na sina Jewel Grace Batoto, 12 years old, at ang kapatid nito, isang Trisford Batoto, 9 years old, ay pinaniniwalaang nasa hanggang sa masotokay sa mahapal na usok ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Itinutulong fire out ang nasabing insidente ng sunog takong alas 7 ng umaga ng araw din ngayon mula naman sa report ng kapulisan ng nasabing bayan at sa mga rumisponting bombero ng iba't ibang bayan ng Batangas. Yan muna ang aking ulat mula dito sa lalawigan ng Batangas. Ako si Koy Hipolito Laura, sumiservisyo para sa bayan sa Serbisyo Balita, live, online. Okay, maraming salamat kasamang Koy Laura. Ayan, at i-dediretso na natin to. At ayan, isa pang pag-uulat dyan naman sa lalawigan ng Laguna. At tanggapin naman natin ang pag-uulat dyan sa lalawigan ng Laguna sa kasama natin si Levi Tata. Levi, magandang hapon. Magandang hapon kasamang RJ at naaresto ka sa pamamagitan ng search warrant na pinalabas ni Honorable Agripino Borca sa ang isang suspect na si Ronald Gicolea Tangtangco, 48 anyos, may asawa, at nakatira naman sa Magkumbil na San Cristobal, lungsod ng Calamba. Sa operasyon gawain ang sa kanyang isang kalibre 45 baril at mga bala nito na siyam na bala na live at dalawang basyo nito at dalawang pirasong magazine, 26 na piraso ng 9mm na bala nito is isang M14 na bala na at isang caliber 22 revolver at 43 piraso ng bala nito at 22 at isang at 39 pirasong bala naman at 7 basyo ang nagamit at isang 38 kalibre ang naaresto ay dinala sa police station ng Luzon ng Calamba at patuloy sinasagawa ang operasyon. At mamaya naman ay magkakaroon ng pagkakon na ayon dito sa tagapagsalita ni Major Orate na magkakaroon daw ng press con ngayong alas 6 ng hapon Laguna PPO hinggil sa mga nakumpiska ng Provincial Intelligence Bureau ng mga droga. Kaya tinatawagan yung mga kasamahan natin na mamaya daw alas 6 magkakaroon ng press con sa
sinasabing pamimigay ng mga bihikulo sa mga PNP personnel sa nagaganapin naman sa Santa Cruz, Laguna sa pagdarating ni Secretary Mar Rojas sa Kapitolyo ng Laguna. Kaya bukas, dapat ngayon yan pero na-postpone dahil nga sa bagyo. Kaya tinatawagan yung ating mga kasamahan na bukas ay darating na itong si Secretary Mar Rojas dyan sa lalawigan ng Laguna sa Provincial Capital Santa Cruz at ipapamahagi nga yung mga patrol cars, vehicles para sa bawat bayan dito sa lalawigan ng Laguna na mga hepe ng pulisya. Kaya inaasahan na bukas ay darating mga alas 12 ng tanghali. Yan ang ating report mula pa rin dito sa lalawigan ng Laguna na patuloy na dahil sa bagyong Falcon. David Atet, nagsiservisyo para sa bayan, para sa Serbisyo Balita. Live online. Ayan. Okay. Maraming salamat, Kuya Levy. Hindi kaya itong medyo nagpakitang gilas muna itong ating kapulisan dahil mamamahagi si Santa Claus, si Secretary Mar Rojas ng mga sasakyan. Ayan, bukas yan ng 1 o'clock sa Laguna PPO, yan, sa lalawigan po ng Laguna. Pero bago pumunta sa Laguna, bukas ng 8:30 ng umaga, sa Batangas sa lalawigan naman ng Batangas, mamamahagi ng mga sasakyan para sa kapulisan. Ayan. At syempre, bago magpatuloy ang Serbisyo Balita, live online, tayo'y dadako muna sa ilang mahalagang paalala. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.
Super Grand Slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam pizza. The Shakey Super Grand Slamming deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming deal! Okay, at nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at Kasalukuyang may command conference ngayon, syempre. Laguna PPO. Sa Laguna PPO na pinangunahan, syempre, ni Police Superintendent Dindo Saligao regarding sa mga accomplishment ng bawat mga hepe dito sa lalawigan ng Laguna. Ayan, at bago tayo magpatuloy, yung kay ano nga pala, kay Gaspar Latam, ayan, at kung naka-standby ka na, ay maaaring magpasabi ka na kung kayo magre-report na yan. At may mga ibang reports pa tayo na kailangan na papasukin. Ayan, mabalik na lang tayo ng konti, ayan ha. At dun sa SIM card registration, tingnan rin natin kung ano magiging benefits nito. At syempre, maganda rin yung nakarehistro ang parang sa PLDT, may mga landline sa PLDT, yan sa naka-register yung yung number at yung may-ari. Para iwas panluloko din yan, di ba? At saka parang madaling matrack kung pwedeng kunyari may anonymous caller na mahilig manloko, ayan. Yung mga mahilig mang blackmail. Ayan, pwedeng i-track down kung kaninong number yan nakarehistro. So, meron tayong, buti naman, pumasok na. Meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng himpilan. At meron tayong tatanggaping pag-uulat dyan sa lungsod ng Parañaque, dyan sa kasama natin si Gaspar Latam. Gaspar, magandang hapon. Pinangunahan ng puting Mayor Regine Alvarez ang paglilinis ng pampublikong pamilya ng lungsod ng Parañaque kahapon. Kung halos bawat tulog ng paligya, inulit ito para linisin. Sa puting Mayor, paligay na rarap dahil pupunta ang ating mga kababayan dito araw-araw para lumiti ng kalis. Pangaling ganun din para sa hapagkainan. Ayon pa kay Mayor Olivares, kung ang palingkay maroon, paano na lang kung ang kalusugan ng mamamayan, apektado ang bawat pamilya kung sakaling mayroon magkasakit dito. Kaya sa ilalim ng kanyang administration, ang kalinisan na may mananatili sa kanyang nasasakupan, lalong-lalo na sa mga palingke. At siyempre sa tulong ni Mr. Rinaldo, sa Public Market Administrator at ng Sentro Suizo sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Bernie Amurao, na kung saan sila ang pangunahing responsable sa usapin sa lungsod. Subukan naman ang kailan ng bagong pili na jet steering truck nang ito ay gamitin para sigupin ng mga dumi at baradong daluyan ng tubig o estero sa kapaligiran ng palingki na kung saan sinaksihan mismo ng punong lungsod na Naibien Olivares, Congressman Eric Olivares, Vice Mayor Reto Bulit at ang kababayan natin na kasalukuyan man namamalingki. Naging epektibo talagang nabanggit na jet steering truck na kung saan sa loob ng kalahating araw, lahat ng maradong kanal sa palingki dumaloy muli dahil sa sikat at kakayanin nito na 60 lahat ng laman ng baradong kanal. Samantala, pinagkaluban naman ng pamahalang panglungsod sa pagkunan ni Mayor Edwin Olivares na financial na tulong ang mga nasunugang kamay na Airport Village Munog Parañaque City para sa kanilang muling pagbangon ng kanilang pamumuhay. Sa kasalukuyang tuloy-tuloy pa rin ang malakas na ulan dito sa lungsod ng Parañaque. Ngunit sa kabutihang palad, hindi pa rin nakakaranas ng bahang ating mga kababayan, lalo na sa kabahan ng Sopas Road, na nasiling patabog sa lahat ng uri ng sasakyan. Dati-rati ang lugar na ito ay palaging bahas hindi dinadaanan ng mga motorista. Ganun din, panatiling suspendo ang klase dito sa lungsod hanggang bukas, during holidays, dahil sa patuloy na pagbagsak ng malakas na ulan. Mula rito sa lungsod ng Parañaque, Gaspar Latam nagsiservisyo sa bayan. Dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Gaspar Latam. Okay, at siyempre,
nakita natin yung sinasagawang programa, proyekto ni Mayor Edwin Olivares dyan sa kanyang lungsod at kiniklear out yung yung mga estero at pati yung mga nagdideclogging sila ng kanilang mga yung mga kanal para iwas baha. Yan. At speaking of paglilinis, maalala ko lang, etong dyan sa Barangay Mapagong, dyan sa lungsod ng Calamba, hanggang ngayon, tumigil nga pagsusunog. Natural, paano ka makapagsunog kung naulan, basa ang mga basura dyan. Anyway, ako'y nagtataka lang dito kay head ng Senro sa Calamba. Yan, si Miss Loida Humarang. Tila yata kung may hinaharang ka dito. Bakit tinuturo mo pa tong si Eddie Silva ng City Waste Management Office? Oo nga't basura yan. Pero syempre, yung ecological effect sa environment, yan. Hindi ba pakikialaman ng Senro yan? Ano ba ibig sabihin ng Senro? City Environment and Natural Resource Office. Ikaw ba ay naghuhugas kamay dyan o umiiwas sa responsibilidad ng Senro? Baka naman katulad ka ng dating Penro na si Engineer Mercado, hanggang monitoring na lang, puro monitoring at walang pangil, walang ginagawa. Matagal ka na dyan sa trabaho mo, Ginang Loida Humarang ng Senro, mukhang dami mong napabayaan. Ano ba, sa tagal niya na dyan, dapat magpakitang gilas naman siya, di ba? Ang nagpapakitang gilas ka lang yata tuwing mag-election tingnan natin. Itinuturo pa niya si Mr. Eddie Silva, yung dating konsihal, di ba? Nalusod ng Calamba. Tatanungin din natin yan, si Mr. Eddie Silva, di ba? Alamin natin yan. At bagamat nakaatang sa responsibilidad ni Ginoong Silva ang pamamahala at pag-regulate ng mga basurahan. Sino ba sa kanilang dalawa ang head? Hindi. Ipagpalagay. Pareho silang head ng kanilang departamento. Pero hindi ba dapat ang mas magandang sagot sana ay hayaan ninyo at pagtutulungan namin ni dapat ganun, Sir ba? Eddie Silva ang sinasabing problemang ito. Mukhang sayang yung sinusweldo mo dahil lang ba malakas ang kapit niyan? Ewan ko ba kung bakit. Ang alam ko talaga yan tuwing mag-e-election, yan ang contact person. Ewan ko kung ano kinokontak sa kanya. At talaga namang hindi matinag-tinag ang posisyon nito dito sa Senro. Ano ba meron dyan sa Senro? Ngayon parang naguhugas ka ng kamay at ayaw mong kunin ng responsibilidad na, bagamat may Waste Management Office, anong ginagawa ng Senro? Nagbubutas na lang ba kayo ng upuan? Anong gagawin nyo para protektahan? Nagpapa-cute. Cute ba yan? Kung lahat ng cute, ganyan, ano tawag sa akin? Cute. Anyway, kung sino man, di ba, bago niya ituro, bago kung sino ang dapat ituro, actionan na muna niya sa kanyang para mas guwapa ka. Total, di ba siya naman yung unang-una dyan? Kailan lang naman si Eddie Silva yata, di ba? Hindi, tsaka kung gusto mo talagang lumapad ang papel mo, magkaroon ka ng pogi points, unahan mo na. Aksyonan mo yan. Una, bakit hindi mo aaksyonan yan? Ang naapektuhan dyan ay ang environment. Unang-una, yung tinatapunan ng basura dyan, may ilog. Hindi nyo ba pakikialaman yan? At isa pa itong sa Penro yung OIC Elizar Alaira. Yan, isa pa yan. Mukhang paupo-upo lang din. Yan, tagalos pa niya ka pa naman. Tagal na rin namin sinabi yan sa'yo, Penro. Mukhang, sino gusto mo ituro? Magturo ka na rin. Ituro niya si Miss Loida Humarang. Siyempre Calamba Hindi, actually, nung kausap natin itong si Penro, ang tinuturo talaga niya, si Miss Loida Humarang dahil siyang nasa Senro. So ngayon, pagdating naman dito kay Loida Humarang, ang tinuturo naman nito si Eddie Silva. Pagka dito kay Eddie Silva, sino ituturo nito? Malamang, si Kapitan. Ang ituturo, Kapitan Hayaan na natin sila magturuan. At least, alam ng mga constituents kung nagtatrabaho ba sila. Ayan. At wag nyo nang hintayin na yan ay pagtuunan namin ng pansin. Dahil pag pinagtuunan namin ng pansin yan at yan ay diniinan namin, tiyak, may manginginit ng puwet dyan.
wag niyong hintayin na umikot ang mga pit nyo. Speaking of public awareness, sa lungsod pa rin ng Parañaque, syempre may nag-PM sa atin. Yan, kamakailan. Diyan sa may Bee of Homes Parañaque, may nabanggang tricycle dyan. Nabangga yung tricycle ng isang Montero Black na may plate number na ZGB-465. Ayun. At maya lang ay ipa-flash natin sa ating... tinakbuhan ang mga biktima. Ayan, kawawa naman. Yan ang mahirap minsan sa mga mga reckless drivers, mga irresponsibleng mga driver, hindi nila, ayaw nilang ayusin ang kanilang pagmamaneho, tinatakbuhan pa nila yung mga kanilang naagrabyado. Yan naman ang mahirap sa mga kababayan natin, hindi natin malaman kung saan natutong magmaneho. Problema, pagka ganyan, sino nga ba ang tatawagan natin ng pansin dyan kung hindi siyempre ang ating mga local traffic enforcers para magbantay. Siya sa atin ang gusto itong mga reckless drivers na to at tila napapabayaan ng mga kawawang biktima pagdating sa kanilang safety. At maya ay ipa-flash natin yung naging biktima na bata yata. Kawawa din yung driver, tsaka syempre yung bata, mga hindi makalakad ng maayos yung driver. At yun po yung bata na nasakay doon sa tricycle. Nakasakay siya sa tricycle. Ayun, nawala lang yung tag picture ng tricycle driver. At syempre, ito po yung plate number. Nakuha nila yung plate number. Yeah. Sana tulungan din ni Sir Dromal. Siya yata yung heavy dyan sa Parañaque, di ba? Sana yung panawagan rin natin kay Gaspar Latam para may follow-up niya. Ayan, ang plate number ng sasakyan ay ZGB-465. Yan, panawagan sa Montero Black. Yan, Montero kung sino man Black. Nakakakita, pakituguro lang po sa kapulisan po yan. Minsan yung mga nakakahawak ng mga magagarang sasakyan kung makahalibas na sasakyan nila, wala nang pakundangan sa mga nasa kalye. Yan. Panawagan na rin natin sa LTO at saka sa HPG. Ayan, paki-flash alarm na lang ang plate number na to, ZGB-465. Sa kung sino man ang may-ari ng black na Montero na yan. Kastiguin na yan, mga irresponsableng driver. Yan. Siguro naman, o baka naman sa sobrang laki, gara ng sasakyan mo, hindi mo naramdaman na may nasagi ka na pala. Minsan, tayong mga nagdadala ng mga sasakyan, kailangan alerto din tayo, matalas ang pakiramdam kung may nasasagi. Siguro iniisip nila, kaya nilang takbo kasi tricycle lang. Yan, mga asal ng mga ng mga may kaya. Yan, asal ng mga nagmamaneho ng mga mga magagara. Ito, isa pa to, na may magarang sasakyan na akong makikita balang araw. Yan, pero bago yan, medyo nakakabitin talaga. Wala ng momentum. Anyway, may tatanggapin tayong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Tatanggapin tayong pag-uulat mula dyan sa labas ng himpilan sa kasama nating si Adan Gabato. Adan, magandang hapon. Okay, isang OFW ang nanganganib ang buhay sa kamay ng kanyang amo. Among harabo at sanak itong kanyang amo. Dapat dito, matindi yung kalupitan ang ginaranas itong OFW. Kaya kilalang si Maria Abigail T. Garcia, Tubong Pampanga. Kung saan maloy ko, diktator nito ng kanyang employer ay tinatakot na mapupugutan ito ng ulo at kamay kapag nagtaka itong magsumbong sa embassy ng Pilipinas.
Dahil dito ay nalawagan ng isang consensus na bigyan pansin ang kalagayan ito ng umuloy na magtrato ng kanyang mga amo at ginagawa ng sexual harassment. Dahil dito ay nagpapaabot na ng kanyang reklamo itong naturang OFW. Subalit, pinapakasalamang ito ng Embahada ng Pilipinas. Gusto dito, na doon ang JC ay inabayaan lang ang biktima. Ito, tugon-tugon sa kalagayan ng kanyang OFW. Ang pangalan ng ayasang ito ay Maribik Overseas Forces na matatagpuan ng Dagapan sa Bagbilig ito, Malate, Manila. At nga po lang, nagdalawang ulat tungo dito, ako po lamang nailatid na sa kanyang ang labi ng namatay na kabalo natin si Del Villanueva at kahit malakas ang ulan ay patuloy at sinamahan ito ng ating mga kabalo sa pangunguna ng ating mga kasama sila Piansarinas at sila pong Putin Salinas at saka si Del Salinas. Yan ang sinangin yung lingkod, kasama rin ang action bayutan din na sinaboy po, Nessun Mutas, June Maligalig, at ang iba pang mga kasama ni Del Villanueva, publisher ng People's Bulletin Local Tabloid dito sa Cavite. Kahit na malakas ang ulan, kasama nga dito, patuloy na sinamahan ito hanggang doon sa Eden Memorial Park Cemetery sa may Bayan Luma, Imus, Cavite. At ayun nga, yung mga kapamilya ay kasama rin na kahit ng ulan ay patuloy na ito ay naman hanggang doon sa kanyang kagigilan. Mula ito sa Tasmaninas City, Cavite, ito si Edang Debato, patuloy na sa servisyo sa bayan. Ito lamang sa servisyo balita, live online. Okay, maraming salamat kasamang Adan Gabato. Ayan. At muli ay ang aming pakikramay sa nauli ng pamilya ni Ate Del. Kay Sir Michael Jan Villanueva na ngayon nakadistino sa Camp Crame. Ayan. Ayan, condolence po. Okay, so ayan, magpatuloy na tayo sa ating mga tinatalakay. Ayan, katulad ng sabi ko nga, doon sa, hindi ko malaman kung in a few weeks time or in a few months. Yan, pero mag-election na nun, sigurado. Pero tinitiyak ko, magkakaroon din to ng mag-arang sasakyan. Ewan ko kung panghahalibas rin na ito sa at medyo naging proud na proud. Yan. At siyempre, si Vice Mayor Kid Peña. Yan. Sikat na ngayon yung mama. Ayan Vice Mayor siya ngayon. Mayor na ngayon. Aba, kita mo naman sa Facebook niya, nakalagay na, pinaltan na talaga niya, Mayor Romulo Kid Peña. Aba, talaga namang assuming na mama. Pero bagay na bagay yung kanyang nickname na Kid. Kid. Kasi parang bata daw yung mono ng mga... parang may binabata yata to ng kung sino mang nandyan nasa likod ng propaganda yan. Yan ang tinatawag na political campaign smear na tinatawag. At parang hindi naman, parang naman tayong bago dyan sa larangan ng black propaganda. Nagkataon lang talagang nasa administrasyon ka. Tuta ka naman ng kung sino man yung nasa likod niyan. Diba? Akalain mo, lahat ng pinagpisahan niya at ang proyekto ng mga Binay, pagmula pa yata dun kay Vice President Binay, mukhang pinapabasura na ito, pinapabaliwala na. Unang-una na dyan, yung sisterhood pact na ginawa sa iba't ibang mga lungsod. Paano naman tong sisterhood ng agreement ng lungsod ng Santa Rosa at ng Makati City? Ibabaliwala mo na. Kapal talaga ng mukha na ito. Porque ba't hindi mo programa at proyekto yan? Babaliwala mo na yan. Yung sabihin, lahat ng magagandang ginawa ng mga Binay, tatanggalin niya. Tatanggalin raw niya. So ito mo yung pagbibigay ng cake, tatanggalin din niya. Papaltan niya, gagawin niya mamon. Yan. Sorry na lang po sa mga nagbe-birthday dyan sa Makati. Sorry lang po, masyado po sila nagtitipid, mamon na lang po. Mamon na lang. At para doon sa mga senior citizen, ewan ko kung anong gagawin na ito ni Peña. Aba. Yung yellow card kaya, anong gagawin niya doon? Ay gagawin na niyang Peña card. So, tatanggalin na rin niya yung mga libreng pag-aaral. Libreng scholarship, yung libreng medical health services, yung libreng kung ano pa yung mga
Ayan, ang sinasabi natin, assuming, kasi... Ayun ba yun? Yung sa lahat ng mga magaganda, ayaw niya ipagpatuloy. kasi hindi... Wala siyang maisip. Wala raw siyang credit doon. Wala siyang maisip na project. Ay dapat, huwag mong pakialaman yan dahil unang-una, ikaw ay, ano lang dyan pansamantala ka dyan, OIC, hindi ka naman tinalaga, hindi ka naman ibinoto sa posisyon na yan. Wala kang karapatan na baliwalain lahat ng pinasimulan ng mga nauna sa'yo at yung present na tunay na alkalde dyan. Ang kapal ng mukha mo at babaliwalain mo, ipapalit mo. Ngayon, ibibinbinin mo ngayon yung mga ibang proyekto ng lungsod ng Makati dahil sa kagustuhan mo lang, hindi back of your mind, talagang init na init ka, atat na atat kang maging mayor. Yan ang totoo dyan. Sinasabi ko na nga ba, nung unang pag-broadcast tungkol dyan sa pagbaba ni Mayor Junjun Binay, by isang balding epoxy ang dinala mo. Dikit mo na talaga, pati likod mo, dyan sa pintuan ng mayor's office. Siyempre, choice niya na, di ba? Wala nang bawian. Bakit ba naman kasi lahat ng mga vice ganun? Makahanap lang ng butas, hindi ko nilalahat ng vice, siguro. May mga mababait pang vice dyan, naghihintay ng kanilang oras. Pero itong si Peña, wala nang galang to. Choice hindi na nga, kailan niya pagkagawin, di ba? Ito na yung pagkakataon niya. Pero sana naman, kung gusto mong mahalin ka, respetuhin ka ng mga tao dyan sa lungsod ng Makati, sana naman, hindi mo pinakailaman, huwag mo nang pakailaman yung mga proyektong ginawa ng mga Binay dyan. Ngayon. Pero sana naman, yung pagkakaupo niya, higitin niya yung mga nagawa ng Binay. Kung ano yung binabato niya, gawin niya ng tama, di ba? Kaso, ginagawa niya, tinatanggal niya yung mga nagawa ni Binay, di ba? Ngayon, hindi lang tiga Makati ang ginalit mo dyan. Pati yung iba pang mga lungsod na nakipag-sisterhood. Pati yung mga tulong na binibigay dun sa mga lungsod. Bakit sinisilip mo yun? Diba? Ika nga, yan ay sisterhood pact yan. Ang ibig sabihin ng sisterhood pact, magtutulungan in any way na kung ano ang kapasidad ng isang lungsod. Ipagpalagay natin, ang lungsod ng Santa Rosa, hindi naman kasing yaman ng lungsod ng Makati. So kung ano man ang mga proyekto na kukulangin ang pondo ng lungsod ng Santa Rosa, maaring tumulong kahit papano ang lungsod ng Makati dahil sobra-sobra ang pondo dyan. Ang gusto mo yata, ikaw ang kilalanin na ama ng sisterhood. Hindi naman pwede. Masyado ka nang assume. Halimbawa, syempre yung Makati Medical Center. Paano yung Makati Medical Center? Pwede rin itakbo din, syempre, di ba? Yung mga may sakit dito sa lungsod ng Biñan, lungsod ng Santa Rosa, lungsod ng Kalamba. Pwede rin itakbo doon, di ba? Makikinabang din ang bawat lahat. Paano ngayon? Hindi na pwede. Hindi na pwede dahil sa katarantaduhan mo. Sinasabi ko naman, nakakapang-init ka ng ulo dahil kahit hindi ako tiga Makati, sa ginawa mong yan, ang daming naapektuhan. Ka-sisters din natin, di ba? Lungsod ng Kalamba. Ka-sisterhood ng lungsod ng Kalamba. Pero kahit bagamat hindi maganda ang pinakita mo. Kapag hahalata ka, kung hindi ka man dami ng kung sino man na nasa likod mo. Napapagalata na bengador din. Hindi ka bengador. Atat ka. Ang kapal ng mukha. Basta asahan ng mga lungsod ng Makati, ang dati niyo pong cake ay magiging mamon na. Ayun. Ayan, asahan niyo po yan. Sensya na. Mamon na lang ang maabutan nyo. Dun sa mga parigalo sa senior citizen. Wawa naman. Kita nyo kung kaano kaatat na itong vice mayor nyo. Kung tutusin, kung talagang... i-advise ko na lang. A word of advice na sana naman, baka sakali, suntok sa buwan, mapakinggan ako ni Vice President Jojo Binay. Kung sobra-sobra ang pagbabatikos na binabanat sa inyong pamilya, kung sa akin, eto, diretso at kitang-kitang pambababoy na sa inyo neto ni Peña. Hindi ko natatawagin Vice Mayor to at hindi ko na rin tatawagin OIC Mayor dahil hindi naman kagalang-galang ang pinaggagawa na ito. Eto, a word of advice para kay Vice President Jojo Binay. Huwag ka nang tumuloy na presidente. Tumakbo ka ulit ng Makati. Lampasuhin mo yan si Peña yan na makita niya kung sino talaga ang minagawa. At kung sino talaga ang minahal ng lungsod ng Makati, diba? Kung talaga naman matapang ka, huwag mong pakialaman yung mga proyekto ng Binay. At pagdating ng susunod na halalan, humarap ka ng sabayang pagkandidato. Sabayang pagdikas. Para makita natin kung talagang ikay iboboto ng mga tiga Makati.
sa ginawa mong yan, ay kahit yung mga ibang lungsod, naka-sisterhood ng Makati, may masasabi. Maski senador, hindi yan pwede umakyat. Ewan ko, kung tumapasa kang barangay captain, ewan ko, may mga tao talagang atat masyado, ayan, hindi makapaghintay, pinahiram lang sa iyo yung, pinagkatiwala lang sa iyo muna ang posisyon ng alkalde para lang makausad ang mga gawain dyan sa lungsod ng Makati. Hindi sinabi, hindi kasama dun sa sinasabi na pag-assume mo, pati ba naman yung mga dating proyekto, ibabaliwala mo. Antigas talaga ng mukha mo. Ayan. Okay, mamaya abangan natin sa si Mayor Tony Halili, yung interview natin. Ayan. At bago yan, tanggapin muna natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan kung saan, ayan, medyo naliligaw tayo. At tanggapin natin muli ang pag-uulat dyan sa lalawigan ng Batangas, dyan sa kasama nating si Koy Laura. Koy, magandang hapon. Nakalapat ang kapulisan ng Lemery Police Station ng isang hinihila ng tulak ng droga. Sinilala ang suspect na si Renato Ibarientas E. Estrada, 33 anyos, may asawa at isang vendor. Kasalukuyang naninirahan sa barangay Magihan, Lemery, Batangas. Ayon sa natanggap nating ulat, alauna ng hapon, kasalukuyan ng nagpapatrolya ang kapulisan ng Lemery Municipal Police Station sa pangunguna ng kanilang Deputy Chief of Police na si Police Inspector Amiel Bernardo Sanji Jr. sa ilalim ng pamamahala ng kanilang hepe na si Major Jerry Nailo. Nadaanan nila sa barangay Magihan ang nasabing suspect na mayroong hawak na plastic sachet ng hihina ng shabu. Kaya agad nila itong kita. Subalit habang ito'y kanilang ni-inspection, nakuhanan pa nila ito ng karagdagang 22 pieces ng heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihina ng shabu. Sa ngayon ay nakakulong na ang nasabing suspect sa Municipal Lock-up Jail at inihahanda na ang kaso Republic Act 9165 Section 5 na Dangerous Drugs Act of the Philippines. Nakakarapin ito o salang pagbibenta ng bawal na droga. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, ako si Koy Ipolito Laura, nagsiservisyo sa bayan, dito lang sa Servisyo Balita, live online. Ayan, maraming salamat. Kasamang Koy, mukhang talagang masipag manghuli ng mga kawatan itong kapulisan natin dyan sa Lemery, Batangas. Ayan. Anyway, bukas nga, si Secretary Marojas, bukas ng umaga. Bukas ng umaga, ayan. Hindi naman kaya related tong si Marojas, kaya dito kay Peña. Saka na kita usigin ulit at pag-aaralan ko muna kung ikaw ay talagang magpapakaayos dyan sa iyong kinalalagyan. Sabi ko nga huwag mong gagamitin niya sa balding epoxy mo. Aba, ay walang tanggalan yan. Bitbitin mo na yung upuan, pauwi sa inyo. Anyway, at sa lahat ng mga taga Makati dyan, ayan, alam naman natin ang nangyayari sa sitwasyon ng inyong lungsod. Sa lahat ng mga taga Makati dyan, nabangan niyo po ang mamon. Yun. Ang mamon. Anyway, bihira na ako tumawa. Ayun, kay Mayor Tony Halili naman tayo. Ang gwapong mayor ng Luzon ng Tanawan. Bihira lang ako mapatawa sa sitwasyon, yung cake na magmumukhang mamon. Yan ba yung tigda 2 piso? Yan, tirikan mo ng kandila, ha? Ayan. Anyway, so tayo napapasyal sa lungsod ng Tanawan regarding dun sa una nating napaulat tungkol sa reklamong peking bigas na kumakalat. Ayan. At nagkaroon ng developments dun sa ating pag-uulat at dito sa panayam natin kay Mayor Tony Halili ng Tanawan City ay ito ang naging kaganapan noon. Peking bigas daw, di umano. Ano yung naging development na ngayon sa complaint na yun? Well, pinadala natin ng sample yun sa NFA. Hiniling natin nagmagawa sila ng test. At din nga sa kanilang test na ginawa, hindi naman daw harmful yung bigas. No? Nung dumating yung report, so sinabi ko, nagbigay ako ng declaration na
pwede nang ibenta ulit ng mga retailers yung bigas na yun na galing sa JN. So, this means hindi naman to yung sinasabing kumakalat na plastic na bigas. Ay, napatunayan nga, hindi yung katulad na bigas na kumalat sa Davao, but ito ay parang safe for consumption. So, saan mula yung sumbong? Bakit nila sabi o nagpanic lang yung nag-complain? Well, isang tao na dating empleyado ng Tanawan City Government ang nag-complain na yung kanya anak ay nagkasakit matapos kumain ng bigas. So, in-attribute niya yung sakit ng bata doon sa bigas na kinain. No? Tayo naman bilang mayor, gumawa agad ng paraan para mapigilan muna temporarily yung pagbebenta ng bigas. Dahil kung totoong harmful yun, at kung hindi ko pinigil ang pagbebenta, kung totoong harmful, di maraming mapapahamak at maraming magkakasakit. So, preventive yung ating ginawa na pagpapatigil ng pagbebenta temporarily. Yun ang ating ginawa. Okay, so far ngayon sa lahat ng tindahan at saka sa palengke sa Tanawan, safe po lahat ng binebentang bigas dito? Binigyan natin ng announcement. At pati rin sa loob ng palengke, meron tayong PA system doon. In-announce lagi doon na pwede nang magbenta ng ganong klaseng bigas. Madapo naman tayo sa bali bilang ngayon buwan ng July ay National Disaster Consciousness Month at tama-tama pumapasok na yung ang panahon ng tag-ulan. Ano po ang kahandaan ng ginagawa ng local city government regarding sa pag-aanunsyo sa pag-iingat lalo sa panahon ng kalamidad? Well, yung ating disaster, yung city disaster reduction, ay laging nagsasagawa yan ng training sa mga schools, sa mga companies na nag-request ng training, mga drill. So, at nagpapakalat ng mga anunsyo tungkol sa mga maaaring ng disaster. So, nakahanda tayo lahat yan. In the first place, kumpleto tayo ng gamit. Sakaling meron dumating na sakuna, ay meron tayong mga equipment. Kinumpleto natin yan. Siguro kung may darating na sakuna, makakagawa tayo ng aksyon using our equipment. Pagdating naman po sa food supplies, para sa kung sakaling may mga evacuees tayo, may sapat po ba tayong supply ng pagkain para sa meron tayo. Meron tayong stock at saka dito naman readily available naman ng mga pagkain para sa mga evacuees. Ayan, at ang ating special na panayam kay Mayor Tony Halili ng Tanawan City. Ayan, at nasabi nga niya na mabilis niyang inaksyonan yung sinabi na reklamo hinggil dun sa peking bigas daw. Pero false alarm naman kasi pinasuri ng nila ang nasabing mga bigas sa NFA. So, nagsabi naman ng NFA na ligtas nga ang bigas, hindi katulad nung kumakalat daw sa Davao. So far, sa kung lungsod ng Tanawan, safe ang bigas dyan. Kaya patuloy lang ang saing-saing pagkain. Oo, pero dapat maging alerto pa rin ang lahat ng mamamayan. Hindi lang sa Batangas, syempre sa Laguna. Baka mapasukan na tayo ng mga peking bigas. Ayan, doon sa mga traders at saka sa mga nagtitinda ng bigas, make sure na walang halong peking bigas yan o plastic. At syempre, yung negosyo nyo ang maapektuhan dyan. Ayan, hindi lang makapagbigay perwisyo sa ating mga kababayan. Pagka nalaman ng mga BPLO ng bawat lungsod at bayan yan, di syempre, mangyayari niyan, makakasuhan pa kayo. So, konting ingat na lang po sa pagbebenta ng bigas ngayon. Ewan ko ba, itong galing daw China yan. Hindi ko alam kung anong balak ng China, kung bakit gano'n naman ang ginagawa. Baka gusto... Siyempre ang tanong, paano nakalusot yan, di ba? Yan. At pero ito baka tinitingnan ko, baka talagang binubuli lang tayo ng bansang China. Hindi
hindi nila makuha spratlys, ang gagawin nila, lalasunin lahat ng Pilipino para makakuha ng The lambat sa additional dyan, Pilipinas. paano nga nakalusot sa Bureau of Custom yan, di ba? Hoy, panawagan kay Bert Lina. May lagayan ba dyan para makalusot yan? Ang balita ko, maabot daw yata ng 150,000 per container para lang wala ng pagsisiyasat, basta labas na lang ng labas. Diba? Kung totoo yan, Ginoong Bert Lina, may dapat kang ipaliwanag dyan. Hindi natin sinasabing pero kung sakali man na totoo nga, huwag na tayong ipokrito. Alam naman natin ang customs, ang daming mga brokers, ang daming mga palusot, di ba? So, yung mga ukay-ukay nga lang dyan, palusot lang din yan sa custom. Pero syempre, abangan natin kung pag-uusapan yan sa Kamara at sa Senado, di ba? Ay sinusulong na raw ang pag-imbestiga ng party list ng AGAP. Mabuti pa ang AGAP, maagap sa ganyang bagay. Baka manalo pa rin itong party list sa susunod. Pero sana, wag lang epal yun. Basta tuluyan nyo. Ayan. At dyan sa Kongreso, ayan, total magsosona na. Pagkatapos ng SONA, pag-usapan nyo naman kung sino yung may kasalanan dyan sa pagpuslit ng mga bigas galing sa China. Yan, panawagan dyan sa Chinese government. Total, tayo naman ay worldwide. Hindi man kayo nakakaintindi ng Tagalog. Ito lang sabihin ko sa inyo. Hindi nyo makuha spratlys. Ang gusto nyo, lasunin nyo lahat ng Pilipino para makuha nyo buong Pilipinas dahil kayo overcrowded na dyan sa China. Mahirap sa inyo, hindi kayo nagpa-practice tuloy ng ng family planning kaya sobra na kayong tao. Ayan, pati tuloy ang maliit na bansa na katulad ng Pilipinas, binubuli nyo. Iba ang pakay nyo. Ang pakay nyo ay yung natural resources ng aming bansa. Siyempre, diba? Na balang araw mauubos ang langis sa buong mundo. Pero yung geothermal, yan sasabi natin, yung geothermal ng ating bansa, hindi kailanman mauubos yan. Kaya naman, atat para kayong si Peña. Atat na atat kayong makuha ang Pilipinas. Atat na atat kayong makuha ang geothermal. Aba, isip-isip kahit marami kayo dyan. Hindi magpapatalo ang mga Pilipino. Ayan. Anyway, so wala na tayong oras. Okay, check. At maalala ko mga pala, bago tayo magwakas, ay papurihan natin ang itong si Mayor Tony Halili nga pala doon sa kahandaan ng kanilang lungsod sa panahon ng tag-ulan. Talagang ready na sila at ready raw. Walang ubos ang kanilang food supply para sa mga evacuees. Ayan. Kaya sa iyo, Mayor Tony Halili, saludo po ang buong serbisyo balita sa inyong paglilingkod dyan sa inyong lungsod. Ayan. Ayun. At syempre, batiin natin yung mga magigiting nating pulis sa, dyan sa Laguna. Yan, si Police Senior Inspector Adrian Nalda, yung platoon leader ng Laguna. Ng Laguna PPSC. Okay. Tsaka Mobile Group. Police Inspector Celso June Talampas. Yan. Assistant platoon leader. Napakasipag ng mga yan. Lagi na talagang tinuturuan yung mga bagong kapulisan. At syempre, happy viewing kay former kay President ng Lungsod ng Calamba na si Jane Rizal. Hindi pa po tatakbong konsehal yan. Syempre, ang magiting na kapitan, si Kapitan J.R. Morales ng Barangay Real sa Lungsod ng Calamba. At si Kapitan Alex Patiga. Syempre, si Kapitan Alex Patiga yan. Tatakbong konsehal po yan. Abangan po natin. Yeah. Si Kapitan Rodney Perez ng Parian. Hindi pa rin po tatakbong konsehal yan. Walang balak. Walang balak. Walang balak yan. At syempre po, happy birthday po kay Vice Mayor Copi Alipo ng Lungsod ng Los Baños. Lungsod na pala, Los Baños. Yan, City of Nature kasi, Nature City yan. Yeah, gusto ko nang gawing lungsod. Yan, mga taga Los Baños. Ang bayan ng Los Baños po, batiin natin si Mayor Cesar Perez. Mayor Cesar Perez. Yeah. Hello po, happy viewing. Syempre, happy birthday din po kay Kagawad Eric Henil ng Barangay San Antonio ng Los Baños din. Syempre, happy birthday din po dun sa EA po ni Mayor Milbert Oliveros sa Kabinti, si Sir Rick Tatlonghari, happy birthday din po. At syempre po, yung pong isa sa mga EA po ni Senator Coco Pimentel po, dyan sa Senate, si Sir Bong Cruz, happy birthday po. Yan, at syempre, nais natin batiin na isang magandang hapon at salamat sa inyong pagsubaybay dyan kay Mayor Tic Aguinaldo ng bayan ng Kawit. Yan, balita ko talaga namang
natuwan-tuwa sa programa natin ng Serbisyo Balita Live Online dahil ngayon lang sila nakapanood ng webcasting. Ayan. Siyempre, inaabangan din tayo sa GMA. GMA Ayan, Cavite. Kay Ayan. Mayor Echevarria. Tsaka siyempre, kay Primera Konsihala Maricel Echevarria Torres. Yan. Happy viewing po. Minsan po, dadaan din po ulit kami dyan. At sa bayan ng Taytay Rizal. At siyempre po, kay Mayor Janet De Leon. At sa kanyang butihing may bahay. Oo. De Leon Mercado. May bahay ba? Kasi siya yung house happy. husband. Oh, pero ang daming negosyo yan, ha? Sir Oliver Mercado. Happy viewing po. Gandang araw po sa inyo. At sana'y, wag lang po kayong mainip. At ang Serbisyo Balita Cable Channel ay magsisimula na dyan sa Taytay. Ayan. At abangan nyo yan. At siyempre, ang most awaited na, ever awaited palagi, lagi na lang hinihintay, ang ating Serbisyo Balita newspaper, lalabas na. Malapit na. Konting hintay lang po. Ayan. At syempre, happy viewing. Minsan lang natin tumabate. Syempre, happy viewing sa ating gwapong mayor, si Mayor Timmy Chupeco. At syempre, sa kanyang ama, si Congressman Jun Chupeco. Yan. Mabuhay po kayong mag-ama. At syempre, dyan sa lungsod. Hindi pa pala lungsod yun. Sa bayan ng Santo Tomas. Diyan kay dating Vice Mayor at magbabalik na Vice Mayor. Armenio Silva. At syempre, ang magbabalik na kapitan. Si Kapitan Mulong Natayan. Yan. Abangan niya. At syempre, ang magiging kapitan. Si Juancho. Yan, si Sir Juancho Medalla. Talaga ng mga nakaabang parati yung mga yan eh. At nalilimutan natin batiin si Mayor Dolor ng Bawan, Batangas. Ayan, si Mayor Ryan Dolor po. Happy viewing po. Ayan, at saka syempre, kay Congressman Dong Mendoza. At paminsan-minsan nakakapanood naman daw siya. At syempre si Congressman Dodo Mandanas, nanonood din. Pero sayang yun. Sino kaya mag-giveaway? Yun. Ibigay na lang sa bata. Ayan, para masaya. Okay? Okay. Ito po sila Arnie Barreiro, nagsiservisyo para sa bayan. Dito lang po sa Serbisyo Balita Live Online. Hanggang sa muli, see you on Friday. Bukas na yun. Bukas na. So, sa lahat ng ating mga viewers worldwide, ayan, at sana yung ibang may mga panawagan dyan, sa iba't ibang sulok ng mundo, open po ang aming linya para sa inyo, ang 0929-600-3001 at ang 0935-868-9375, ayan, para sa inyong mga panawagan at hinaing, yan, mga sumbong, reklamo dyan sa inyong mga amo, dyan lalo sa Middle East, dyan sa Hong Kong, sa Singapore, Thailand, dami natin mga dyan, mga viewers. So, at pwede rin kayong mag-PM sa amin. Sa aming, PM nyo lang kami sa aming Facebook page, ang Serbisyo Balita. Ayan. At welcome po at tingnan natin kung ano nang pwede nating maitulong sa ating mga OFW na mga kababayan. So, sa lahat ng ating mga viewers at mga sumusubaybay sa Serbisyo Balita Live Online, bago tayo magpaalam, commercial muna. I love my Centrum. She makes me complete. So, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, sumeserbisyo para sa bayan. Dito lang sa Serbisyo Balita Live Online. Nagpapaalam at bumabati sa inyo ng isang magandang araw, Pilipinas.
I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a